I'll be your subject teacher for this subject. So our subject is all about the life and works of Rizal. So please stand up. So do you have any idea or why do you think we need to study about Rizal? We should study Rizal because his life teaches us our identity as a Filipino and inspire us the value of freedom and education and also making a positive difference in society. Alright, so very good. Thank you for that. Let's give her a round of applause, please. So very good. So Rizal is a very prominent person in our history. He isn't only called the national hero for no reason. So for now, let us start knowing him more. And please listen carefully because if you don't listen well, we will have our exam with 10 pages. But I hope at the end of this discussion, we'll learn a lot and be inspired by him. Kunin na ninyong mga aklat. Masama bang ilantad ang katotohanan na nagbumulat sa mga mata ng hindi nakakaalam? Masama bang ipagtanggol ang nakararami laban sa pang-aabuso at pang-aapi? Masama bang magsalita para sa mga takot, mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga katiwaliang nangyayari sa bansa? Krimen bang maituturing ang pagkabayani sa sariling bansa? Sa lugar na kung saan walang kalayaan at pinatatakbo ng mga dayuhan, nagkakilala si Teodora Alonzo Villalonda at Francisco Mercado, mga magulang ni Pepe. Hindi nagtagal, nakakilala si Francisco at Teodora ay agad na niligawan ni Francisco si Teodora at palagi niyang dinadalaw ang dalaga. Teodora, ngayon matagal na tayong magkakilala at halos 5 buwan na ako nandito. May gusto akong sabihin sa iyo. Ano iyon, Francisco? Nais ko sana ikaw ay pakasalan at mamanhikan kasama aking amatina kung iyong harapan. Talaga bang gusto mo akong pakasalan? Abay, oo, Teodora. Ikaw ay aking mahal na tunay at wala na akong pininta kundi makasama ka sa iyo. At hindi nagtagal ay nagpakasal ang dalawang magsing hero at sila ay binayayaan ng ilang anak. 11. Okay, 11 anak. Ang kanilang panganay ay si Saturnina na sinundan ni Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Jose, Concepcion, Trinidad, at Soledad. Ang bunso sa 11 anak. Si Jose o Pepe ang ikapitong anak ng mag-asawa. Sige pa, Chidora! Kayanin mo! Malapit na lumabas ang bata! Hindi ko kakayanin! Yan lang, Chidora! Malapit na lumabas ang bata! Teodora, kaya mo yan. Ako'y naririto lamang sa tabi mo, mahal ko. Kayanin mo. Noong ika-22 ng Hunyo ng 1861 ay bininyagan ang batang si Pepe. Si Padre Rufino Colantes ang nagbinyag sa kanya. Makalipas ang 3 taon, si Pepe ay 3 taong gulang na.
Siya ay tinuruan ni Doña Teodora na bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Natuto din siyang magdasal ng kanyang sariling dasal. Sige anak, basahin mo ang alpabetong Tagalog. A, ba, ka, ga, e, ga, ha. Magaling aking anak. Ikaw ay matalino. Walang duda. Kaya tayo na ay matulog. Nabukasan, matapos ang hapunan, binasahan ni Doña Teodora si Pepe ng isang aklat at itwinento sa kanya ang fabula tungkol sa gamo-gamo na namatay dahil sa paglapit nito sa apoy sa kabila ng babala ng kanyang ina. Ipinaliwanag ni Doña Teodora ang aral ng huwag tularan ang katigasan ng ulo ng gamo-gamo. Gayunman, ipinahayag ni Pepe ang kanyang pananaw na ang paghanap ng kasagutan sa mga tanong ay nangangailangan ng tapang at sakripisyo. Ang pag-uusap na ito ay naging inspirasyon ni Pepe habang siya'y lumalaki. Isang batang mausisa, may pananampalataya sa Diyos at handang maghanap ng katotohanan. Makalipas ang maraming buwan sa taong din iyon, binigyan si Pepe ng pribadong tagapagturo ng kanyang inang si Doña Teodora. Si Maestro Celestino para sa kanyang pagbasa, pagsulat, reliyon at sa asignaturang matematika. Sumusunod si Maestro Lucas Padua para sa pagturo sa mga basic ng lingwaheng Latin at Spanish. At panghuli, si Maestro Leon Monroe na nagtuturo patungkol sa pagpapalaga sa sining. Mahusay. Marunong ka nang magbasa at magsulat. Higit pa rin ang pagiging listo mo sa matematika at relihiyon. Wala na ako may daragdag pa sa iyong kaalaman. Mahilig ka nga sa sining, pag-i-sculpture, pagpipinta, at higit sa lahat pagsusulat, lalo na sa tula. Maraming salamat po, Maestro. Mag-alala ka ay huwag mong gawin, pagkat sa edad mo ito ay ang panahon kung saan ka mamumukadkad at matuto ng marami. Salamat po, Maestro Padua. Kailangan na ng anak natin mag-aral, Teodora. Hindi pwedeng sa bahay na lang siya lagi. Pero alam mo namang masakitin ang ating anak, mahal. Hayaan mo't masasanayan at lalakas din. Pinapatawag na po ninyo ako, Papa. Oo pa siya, no? Ihatid mo yung kapatid mong si Pepe sa binyan. Doon na siya mamamalagi at mag-aaral. Sige po, Papa. Ikaw, Jose, marunong ka mga magsalita ng Espanyol? Kunti lang po. Salita ng Latin. Kunti rin po. Ikaw, Jose, maliit ka ng bata, maliit na yung pangalan mo. Tonto. O Jose! Ay hindi pala! Tunggo! 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 Ako? Tunggo, ikaw, bangus, bangus! Wala na akong bangus! Ikaw, Tunggo! Maitim at paddak! Ano? Gusto mo na away, ha? Kumusta labing isa ang anak ng mag-asawa? Mr. Quaresma? Ma'am. Are you sleeping in my class? Sorry, Ma'am. Mr. Quaresma, basahin mo kung ano naranasan ni Jose Rizal sa niya. Everyone, listen. Sabi niya, naranasan ni Pepe ang tinaguriang corporal punishment.
Isang karanasang matindi at hindi niya gusto. Bagamat nakaharap siya sa mga hamon at sa pandigaling ni Pedro. Nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral at ikinakita ang kanyang talino. Dito rin niya naisulat ang kanyang unang tula na sa aking mga kabata na naglalayong ipataguyod ang pagmamahal sa sariling wika at identidad ng Pilipino. Sa loob ng isang taon at kalahati, nang ibabaw si Pipi sa akademiko at nadaig ang iba sa Espanyol, Latin at iba pa asignatura. Ang pinakamagaling na estudyante sa taong ito ay si Pepe sa pagpapakita ng kanyang galing at listo sa akademiko. Salamat po, maestro. Mahal kong kapatid, mayroon akong ibibigay sa iyo, ngunit tumungo muna tayo sa bahay at doon ko ito ibibigay. Opo, Manang Neneng. Subalit, bago po tayo pumunta ng bahay, payagan niyo po muna akong pumunta ng simbahan para makapagmisa. Pepe, dumating na ang sulat na maaari ka nang pumunta sa Kalamba. Talaga ba, Manang Neneng? Labis akong nagpapasalamat at nagagalak. Noong ika-17 araw ng Disyembre, taong 1870, bago umalis patungong Calamba, kumuha si Pepe ng bato mula sa ilog bilang alaala at pangakong hindi niya siya babalik sa lugar na iyon. Sa kanyang pag-alis, inalalayan siya ng Arturo Camps, kaibigan ng kanyang ama, patungo sa kanilang tahanan sa Calamba. Alright, so thank you. Please sit down. So, sa anong taon umalis patungong Calamba si Jose? Yashe. Sa anong taon umalis patungong Calamba si Jose? Ika-17 araw ng Disyembre, taon 1870 po. Okay, so very good. Please sit down. So, noong taong 1872 hanggang 1877, si Rizal ay nagpatala at nag-aral sa Ateneo de Manila sa ilalim ng pangangasiwa ng huwes siya ng Espanyol. Buenos dias! Buenos dias, kapatid. Kuya Pasiano, Bakit, Pepe? pwede mo ba akong samahan ngayon? Ngayon kasi ang unang entrance exam ko. Sige, Pepe. Sasamahan kita. Maraming salamat, Kuya Pasiano. Buenos días, estudyante. Buenos días, Padre. Kumusta kayo? Ayos naman po, Padre. Simulan natin ang ating pagsusulit. Kumuha ng isa at ipasa. Matapos makapasa sa pagsusulit si Rizal, nagtungo siya sa Ateneo Municipal upang magpanik. Ngunit hindi siya agad tinanggap dahil sa kanyang payat at kaputlat at surat. At dahil nahuli na rin siya sa oras ng pagpasok. Sa kabila nito, may isang taong tutulong sa kanya, si Manuel Ceres Burgos, na naging daan upang mabigyan siya ng pagkakataong makapag-aral sa Ateneo. Bakit ang lungkot mo? Hulaan ko, hindi ka natanggap, tama ba? Nahuli po ako at ang aking pangangatawan ay komplikado. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Sa anong pamamaraan, Padre Burgos? Palitan mo lang ang apelido mo sa Rizal. Bakit, Padre? Basta sundin mo lang ang aking sinabi. Palitan mo ang iyong apelido sa Rizal. Dahil kapag ginamit mo ang totoo mong apelido na Mercado, maaring magbigay buhay sa mga tenga ng mga otoridad. Kapatid mo ba si Pasiano? Hindi ba? Opo, Padre. May sasabihin ako sa iyo. Ang kuya mo na si Pasiano at ang aking pamangkin ay matalik na magkaibigan. Sino ang pamangkin mo, Padre? Ang aking pamangkin ay leader ng organisasyon. Siya ang ama ng Burgos. Jose, sundin mo lang ang aking sinabi sa iyo at matatanggap ka sa akademiyang ito.
Sinunod ni Rizal ang payo ni Manuel Ceres Burgos at binago ang kanyang apelido mula sa Mercado patungo sa Rizal. Kaya siya tinanggap sa Ateneo. Sa Ateneo, kumuha siya ng 6 na taong programa sa Bachelor of Arts na masigasig niyang pinag-aralan ang lahat ng mga asignatura. Natutunan din niya ang pagpipinta, pag-uukit, kung saan humanga sa kanya ang mga palle. So again, sino ang taong tumulong kay Rizal upang makapasok sa Ateneo? Oo, si Manuel Ceres Burgos. Isa rin siyang mahusay na manunulat habang nag-aaral sa Ateneo. Ay nakilala siya sa iba't ibang tula, kabilang ang kanyang unang tula. Please take note, ang unang tula ni Rizal ay Mi Primera Inspirasyon, na isinulat noong siya ay 14 na taong gulang. Ay, ilang taong gulang si Rizal nang isinulat na ang tulang to? 14 na taon. Sa ika-4 na taon niya sa Ateneo, nagtapos si Rizal bilang Bachelor of Arts na may pinakamataas na karangalan. Francisco, sapat na ang pagkatuto ng ating anak. Kapag pinapunta mo siya ulit sa Manila at marami pa siyang malalaman at matutunan, baka ay gutan siya ng ulo ng mga Kastila. Iyo, matalino ka at ayaw kong baliwalain yung katalinuhan mo. Kaya gusto ko mag-aral ka sa UST. Ngunit pa ba, hindi ako sigurado sa kursong kukunin ko. Sabi sa'yo noon na yung tagapagturo na pumili ka sa pagitan ng pagsasaka at pagpapari. Oo, ngunit gusto kong naisip na kurso ang literatura o sa batas o sa medisina. Kapatid, hindi ko hinikayat na kunin mo ang kurso sa batas. Sa dahilan na hindi mo naman ito kakailanganin. Dahil sa ang gobyernong pampolitika sa ating bansa ay mahigpit at pinupunuan ng mga Kastila, kaya hindi nararapat sa iyo ang kurso na ito. Iyo, ang gusto kong kunin mo ng kurso ay patungkol sa filosofiya. Nagpasya si Rizal na magpalit ng kurso at kunin ng medisina upang may paigamot ang karamdaman ng ina sa mata. Labis niyang ipinangako na gagawin ang lahat upang muling makakita ang kanyang ina. Sa kabila ng pag-aatubili at pagdurusa ni Doña Teodora, nagpatuloy siyang sinusuportahan si Pepe sa pamagitan ng kanyang pangarap na maging isang mahusay na doktor. Ngunit kuya, Dito ako manatili para alagaan ang ating mga magulang at pangasiwaan ang ating bukid. Hindi ko muna iisipin ang pag-asawa pang magawa ko ang mga tungkulin sa ating mga magulang sa pagsasaka at pagsusuporta sa iyo. ngunit kuya, kung bakit hindi na lamang ikaw ang pumunta? Bakit kailangan ako pa ang pumunta? Tropa, hindi ka lang doon mag-aaral, kundi ilantad mo din dito ang baho ng mga Espanyol at makilala mo ay iba pang Pilipino doon. Pero huwag kang mag-alala. Magkaroon ka ng kalayaang magsulat, humingi ng reforma at justisya na kailangan sa ating bansa. Ngunit kuya, hindi pa ako handa. Pepe, ang desisyon ito ay hindi lamang galing sa akin. Kinonsulta ko ang aking mga kasamahan, nabigyan at padadahan ka namin ng buwanang allowance. Ngunit hindi ako papayagan sa ating mga magulang na ako ay umalis. Hindi naman natin kailangan sabihin agad. Malalaman na lang nila iyon pagkatapos mong umalis. Ngunit anong mangyayari sa amin ni Leonor? Bakit ang dami mong tanong? Sa isang beses, pwede bang huwag mo munang isipin ang iyong sarili? Isipin mo ang makagbubuti sa lahat. Si Segunda Katigbak ang unang babaeng minahal ni Jose Rizal. Mabighani siya sa ganda at kabaitan nito at mabilis na nabuo ang damdamin nila sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng kanilang pagtinginan, hindi nagkaroon ng pagkakataon ang kanilang pag-ibig na umunlad dahil nakatakda ng ipakasal si Segunda sa iba. Sa huli, ang kanilang kwento ay nanatiling isang alaala ng unang pag-ibig. Matamis ngunit may kirot na naging bahagi ng pagkubog sa damdamin at pagkatao ni Rizal. Okay, Miss Tagupa, Ganzo and Ortilia, the three of you, please come in front. Miss Tagupa, basahin mo ang karanasan ni Rizal sa Universidad ng Santo Tomas. Miss Ganzo, basahin mo kung ano ang nangyari sa ating national hero sa Berlin at kung paano sinimulan ni Rizal ang Noli. At Miss Ortilia, sa iyo naman ang Grand Tour.
Pinayagan ng pamilya niyong si Rizal na sundin niya ang kanyang sariling desisyon na mag-aral. Kahit na nag-aaral ang sinang Fedora, sa dami ng nalalaman at panganib na maaaring harapin ng kanyang at pag-desisyonan, hindi mo sa ilang kunin muna ang kursong philosophy and philosophy. Gamit ang apelyedong Rizal upang hindi makaagaw ng pansin sa mata ng mga Espanyol. Habang masigasig siyang nag-aaral, nakatanggap siya ng liham mula kay Leonor Valenzuela na nagpakita ng damdamin para sa kanya. Dahil hindi pa niya nakalimutan si Sidonda, puno ng kanyang ama sa pamilya ni Leonor, iniling ng Jose na pipiliin ang kanilang ungnayan. Hindi naglaon, nakilala niya si Leonor Rivero, ang isang pang Leonor na naging mahalagang babae sa kanyang buhay at naging inspirasyon sa kanyang mga kasunod. Leonor, minsan ay hinihingi ko na lang sana sa batala na hindi na lang tayo magpinsan pa. Hindi ko na kayang ipilit pa ang aking nararamdaman. At gusto kong yakapin ng buong puso na kasama ka at hindi na kita iiwan magpakailanman. Subalit, Jose, paano kung malaman nila ang ating relasyon sa isa't isa? Ano na lang ang ating gagawin? Pinatanan kita kung ganoon. At sa ngayon, huwag muna nating ipag-alam sa ating kamag-anak kung ano ang ating naugnayan. Isang gabi, nasugatan si Jose Rizal nang atakihin siya sa isang lieutenant habang naglalakad. Na ipinakita niya ang sugat kay Gobernador General Primo de Rivera, hindi siya natulungan at iniwan na lamang. Dahil sa walang sumuporta sa kanya noon, sa pagsulat ng nobela, nagpasya si Rizal na gawin ito mag-isa at sinimulan niya ang kanyang nobelang Nononita. Sir Gertie Blumentritt, ich habe gehört, dass Sie unseren unser Space in diesem Brief in Siwe Bulcher, die in unserer Space geschrieben wurde und die Tagalog ins Astgat, was in Ginay we were spenchen. Mit Frocedens Gruben Rizal. Ito ang pinakaunang sulat ni Rizal kay Blumentritt. Sa wakas, matapos ang ilang taon, ay natapos din ni Rizal ang muling itanggi. Ngunit, siya ay naharap sa kadiliman dahil sa panahon na taglamig noong 1886 ay naging isa sa pinakamasakit na pangyayari sa buhay ng ating bayan. Nanganib siyang mawalan ng lakas at halos itapon ang kanyang nobela dahil sa gutom at pagkapayat. Dahil sa kakulangan ng pera, matipid na nagdesisyon si Rizal na alisin ang ilang bahagi ng nobela, tulad ng Elias at Salome, upang mabawasan ang gastos at panglimbang. Sa kabila ng kahirapan, nakahanap siya ng abot-kayang paglimbangan sa Berlinale Gold Factory Action Gesellschaft na humingi lamang ng 300 piso para sa 2,000 kopya. Araw-araw niyang binabasa at sinusuri ang manuskripto kasama si Viola upang tiyakin walang mali bago mailambag. Sa tulong ni Viola ay tumulong sa gastusin at pagsuri ng akda. Nailimbag ang Noli Me Tangere noong ika-21 ng Marso 1887. Ang tagumpay na ito ay patunay sa determinasyon, tiyaga at talino ni Rizal at nagsilbing simula sa kanyang mahalagang ambag sa kilusang propaganda at sa kasaysayan ng Pilipinas. Dumating na ang pagdadali pasyan mula sa Kalamba
1,000 piso ang natanggap ni Rizal at dali-dali niyang binayaran na 300 piso na kanyang utang kay Maximo Viola na ginagamit sa papalimbang ng bayan. Matapos ang madaling karasan, palitan natin iyan ng makulay na pangyari. Libutin natin ang Europa, Rizal. May natira pa man akong pera at kadadating lamang ang remittance galing kay Pasiano. Tara, magsaya naman tayo. Maaari, at nang may maibalik akong kwento, pabalik sa Pilipinas. Nagsimula ang paglalakbay ni Jose Rizal kasama si Viola Sr. Mula sa Berlin, patungong Dresden, Potsdam at iba pang lungsod sa Alemanya. Nakilala nila ang mga ekspertong tulad ni Dr. Adolf Wiener, Dr. Fyodor Jagor at Professor Wilcom at nabisita ang mga makasaysayang lugar, museo at laboratorio. Sabina, Linz, Slobert, Munich, Ulm, and the Ringfold, nabighani sila sa pangandahan ng tanawin at kultura. Tinabi nila ang Switzerland na mangga sa Liman Lake at ipinagdiwang ni Rizal ang kanyang 26 na kaarawan. Pagkatapos ng biyahe, naghiwalay sila ni Viola sa Geneva at itinuloy ni Rizal ang paglalakbay patungong Italy. Binisita ang Turin, Milan, Venice, Florence at Roma kasama ang Vatican, na nagbibigay sa kanya ng mas malalim na karanasan sa kultura, sining at sa kasaysayan ng Europa. Okay, thank you class. You may be proceed. Mahal kong ama, gusto ko munang humingi ng kapatawaran dahil sa aking pagtakas sa iyo upang makapag-aral dito sa Madrid. Ako po ay naghahanap ng karunungan na makakatulong sa akin sa pagpapalaya sa ating bansa. Sa 15 ng Hulyo ay maghahanda na ako sa aking pag-uwi. Agosto ng kasalukuyang taon ay makikita-kita na tayo muli ng mamahal, Jose. Noong ika-3 ng Hunyo 1887, naglakbay pabalik si Jose Rizal sa Pilipinas sa kayang barkong Gemna. At muli niya nadaanan ang Suez Canal bago dumating sa Manila noong Agosto 5. Sa Calamba, sinalubong siya ng kanyang pamilya, ngunit ipinayo siya ng kanyang ama na iwasan muna si Leonor dahil sa panganib mula sa mga praile. Habang naglayo ng klinika sa kanyang bayan, napagpasyahan ni Rizal na simula ng kanyang pangalawang nobela, El Filibusterismo bilang tugon sa batikos at proyekto laban sa Noli Me Tangere. Ang nobela ay naglalahad ng katotohanan sa lipunan at pinagtatanggol ang kanyang mga kaibigan laban sa pang-aapi ng ilang praile. So ano ba ang English or the translation sa libro na Noli Me Tangere at El Filibusterismo? Sa Noli. Touching that. At ang El Feli? Okay. Buenos días, Rizal. Me gustaría que dijeras Filipinas para que no pongas en peligro a tus amigos o a tu familia. Asimismo, no deseo ver morir. Ayun, Juven, tu noble cosa de los reales. Si Don Terrero, voy a salir de inmediato. Quédate y que Dios te bendiga. Gracias. Sa kanyang pangalawang paglalakbay sa ibang bansa, iniwan ni Jose Rizal ang Pilipinas upang hindi masaktan ang kanyang pamilya at upang mas epektibong ipalaganap ang nasyonalismo sa pamamagitan ng pagsusulat. Bago makarating sa Japan, dinaanan niya ang Hong Kong at Macau at sakay ang barkong Oceanic. Narating niya ang land of the cherry blossoms. So, kinsa diri ang naka-member pa sa inyong FL, sa ninyo ni Ma'am Delia? So, noon, nag-aral siya ng Nipongo upang makipagkomunikasyon at maunawaan ng mga Hapon. Tumira siya sa Spanish Legation sa imbitasyon ni Juan Perez Caballero at sa kanyang pamamalagi napansin niya ang isang magandang Hapon. Kaya nasimula siyang magtanong-tanong
upang makilala ang dalaga. Yung tiwitatsis sikoso. Kuawa, pesayok yarek korewe kushandik ko, nito dumaro yuni sa suwa reta munera no ishides. Haserisaro, watashi wa hanitai orishi desu. You parley under effect. She voice nila sa Japon, hindi yung sa santo abanting mo din niyo. Ashu. Dito nagsimula ang pagtitingina ni Jose Rizal kay Jose San, na naging gabay, guro at tagapagsalin niya. Natapuan ni Rizal ang lahat ng hinahanap niya sa isang babae, kay Jose San. Ngunit noong Abril 13, 1888, iniwan niya ang Japan upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay patungong Estados Unidos. Handa kahit masaktan ang kanyang mahal sa pagpapatuloy ng misyong palayain ang Pilipinas. Sa pagbalik sa Europa, dinaanan ni Rizal ang Estados Unidos at nasilayan ang mga lungsod at likas na talalawin ng San Francisco, Chicago, New York, Missouri at Hudson Rivers at Statue of Liberty. Pinagyaman niya ang kaalaman sa kasaysayan ng British Museum at Biblio Nationale at isinulat ang kanyang bersyon ng Morgas, Successor de las Islas Filipinas. Nakingatibo rin siya sa La Solidaridad para sa adhikain ng Pilipinas. Thank you for inviting me with you on this picnic. It's our pleasure, Jose. We have not done in these years and have found ourselves sun in you. Eat this, Jose. This is your favorite food. Ah. It is really sweet, it is. Thank you so much, Getty. You're welcome. It seems my daughters like you, Jose. Noong Marso 19, 1889, muling umalis si Rizal ng Pilipinas upang ipagpatuloy ang pagsusulat at paglilingkod sa bayan. Tumira siya sa parish hanggang Enero 1890 kung saan sinuri ni Blumentritt ang kanyang serbisyon ng Successor de las Islas Filipinas at naisulat ng Philippine as History of Hands, the Idolizings of the Filipinos at ipinagpatuloy ang El Filibusterismo. Habang nasa Europa, naranasan niya ang pangamba tungkol sa pamilya at nalaman ang pagkatalo sa kaso sa lupa ng Kalamba at nahulog ang damdamin niya kay Petit Suzanne. Che Rizal, o et vumonto nun, pars cujo pans avo, solama rapel no conversation tender, jubata prisons, amicotay. Au revoir, s'il vous plaît, écrivez-moi, Petite Suzanne. Ngunit hindi natuloy ang relasyon. Pagdating niya sa Madrid, hinanap niya ang maraming pagsubok. Pagkamatay ng kaibigan, away kay Antonio Luna, insulto kay Wenceslao Ritana, at ang pinakamalungkot, ang pagpapakasal ni Leonor Rivera kay Henry Ketting na nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan. Kinabukasan, nagbakasyon siya sa Beatriz, kung saan nahulog siya kay Nelly Boste. Pourquoi n'acceptez-vous comme dumon que vous soyez protestant? Lisuro de la maíz de la ete de catolicismo en el Faraite. Alors, soyez amis mais une fois dans cette relation. Requiste Leon Shepard. Pagkatapos, dumating si Rizal sa Ghent upang ipalimbag ang El Filibusterismo. At dahil sa kakulangan sa bayad, pansamantalang naantala ang paglilimbag. Sa tulong ni Valentin Ventura na ilimbag ang nobela noong September 18,
1891 at agad na ipinadala ni Rizal ang mga kopya sa kanyang mga kaibigan. Tanda ng kanyang dedikasyon sa bayan at pagsusulat. Matapos maimaluwag ang ilang filibusterismo, ay natungo na si Rizal sa Hong Kong, kung saan nagtayo siya ng isang pilika. Tinulungan si Rizal ni Dr. Lorenzo P. Marquez. Inoperahan ni Rizal ang kanyang ina na halos bulag na, at nagpagaling ni Rizal ang mga mata ni Lona Igora. Dumating na din ang Pasko at masaya itong pinagdiriwang ni Rizal, kasama ang kanyang pamilya sa Hong Kong. Matapos na ipalimbang ang El Filibusterismo, nagtungo si Rizal sa Hong Kong at nagtayo ng pilika. Tinulungan siya ni Dr. Lorenzo P. Marquez. Inoperahan ang kanyang ina na halos bulag at nagpagaling ang mga kalito niya. Masaya ipinagdiriwang ni Rizal ang Pasko kasama ang mga pamilya. Nagplano si Rizal na dalhin ang aming Pilipino sa Berlin upang magtayo ng bagong pamayanan na may suporta ng Britanya at dalo ng 100,000 hektarya ng lupa at pamahalaan sa loob ng siyang lahat siya. Estar en guardia de acuerdo la nota de Consol en Hong Kong. Sale está en camino hacia las Filipinas por ahora. Presentar un caso en su contra por la agitación anti-religiosa y anti-patriótico. Sí, señor. Hindi alam ni Rizal na mayroon na palang pinaplano ang gobernador general na hulihin siya sa kanyang pagbabalik. Nagkaroon ng madaming talakayan sa Bohol at Rizal tinanggihan ng gobernador general ang plano ni Rizal na may padala ang mga Pinoy sa Borneo. Kumalat ang balita na si Rizal ay hinuli ng gobernador general at ipinatapon sa Fort Santiago. Hindi naglaon ay pinadala siya ni Bohol sa dapitan at siya ay hinatid ni Kapitan Delgas patungong dapitan na tinanggap naman ni Kapitan Ricardo Carnicero noong ika-17 ng Hulyo. Noong una ay mag-isa siyang naninirahan sa dapitan. Matapos manirahan kay Kapitan Carcinero, nagkaroon si Rizal ng kalayaan sa kanyang mga gawain at nanalo sa lottery ng 6,200 pesos na ibinahagi niya sa kanyang ama at ipinambayad kay Basa. Sa kabila ng mga polyeto, pagsisikap ni Padre Pastel na ibalik siya sa simbahan, nanatili si Rizal sa kanyang paninindigan. Lumapit siya sa Talisay, nagtayo siya ng sariling bahay, nagpatayo ng paaralan at nagturo ng libre. Sinubukan mangguluhin ang kanyang pribadong buhay, mabilis niya itong naresolbahan. Good day, Dr. Rizal. Oh, good day. Have a seat. I would like to inquire on the health of my stepfather. Okay, please send him in. Miss Bracken, please help me for a moment. Miss Bracken, I'm sorry, but I cannot treat his illness because it is venereal. Miss Bracken, just take care. Thank you, Lord. Are you all familiar with Josephine Bracken? Yes, Lucino. Rizal's wife. Are you sure? Yes, ma'am.
Josephine Bracken and Rosa Rizal were never officially married due to the lack of a priest and a civil officials. They lived together as husband and wife, and although some claims they married privately before Rizal's execution, this remains unproved due to the absence of records. Josephine, sa mata ng news, tayo ay kasal. Kasi tinatanggap kita ng buong buo at nanaisin kong mamuhay kapiling ka habang buhay. Nagbunga ang pag-ibig ni Rizal at Josephine, ngunit maagang namatay ang kanilang anak na si Francisco. Nabalitaan din ni Rizal ang pagkamatay ni Leonor Rivera na nagdulot ng matinding dalamhati at lalo pang napabigat sa kanyang buhay sa dapitan. Noong unang araw ng Hulyo ay dumating ang patanggap ni Gobernador General Blanco na proposisyon ni Rizal na maging physician sa Cuba. At noong ika-31 ng Hulyo 1896 ay nilisan ni Rizal ang dapitan upang mapunta sa Manila pagkatapos ay sa Barcelona at sa Cuba. Gobernador General, pero po sulat para sa inyo. Galing kanino? Hindi ko po alam. Salamat. Gobernador General Ramon Blanco, mihi enterado de que hay una necesidad de médicos en Cuba a causa de la revolución en contra las epidemias. Me gustaría a mí mismo como voluntario para ayudar a otra colonia de España. Respetar, José Rizal. Naiwan si Jose Rizal sa barkong Isla de Luzon at pinatira muna sa Castilla sa pangalan ni Kapitan Enrique Santalo. Bilang paunahin at kaibigan, hindi bilang bilanggo. Habang naroon, nagkaroon ng revolusyon at natakot si Rizal na baka hindi siya makaalis. Mga kapatid, narito na ang mga himagsikan. Ano ang sigaw ng naapi? Matay! Ngayon ay pinuputulan natin ang ating ugnayan sa mga pang-apelyidos nila. Ilabasin niyo yung mga sidulan. Ang papel ang simbolo ng pagsakop ng Kastila sa ating bayan. Punitin ang sidula! At mag-isa tayo sa himagsikan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Mabuhay! 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 Noong Setyembre 2, 1896, nakalabas si Rizal ng Pilipinas sakay ng Isla de Panay at nagkaroon ng maikling paglalakbay sa Singapore. Ngunit may nagbulong sa kanya na siya ay hahabulin pagdating niya sa Espanya. Por favor, inatirin ito, habitasyon para el resto del Diario Rizal. Como este que va. Hinuli si Rizal sa Barcelona at ikinulong sa kanyang kwarto. Noong Oktubre 6, dinala siya sa kulungan ng Montjuic at isinakay sa barkong Colon pabalik sa Pilipinas. El comité hablaría decidir aquí a la acusación de tener un derecho de traición a la patria si dice que es culpable más alta de una duda razonable.
Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Realunda, kinasuhan kang paghihimagsik, ekspedisyon at sabuatan at wala kang karapatan magiuri sa mga testigo laban sa iyo. Gulos Rizal, ito ang unang pagkakataon na narinig ko sa iyong masamang salita na iyong binitawan ng Mercado. Na para ba ang galing mong magmula? Ang nangyari ay hindi tama, hindi patas, hindi tayo binigyan ng pagkakataon. Tamang pagkakataon, nanipula nila ating paglilitis. Bakit galit na galit ka? Sa totoo lang naman, ako naman ang mamamatay, hindi naman ikaw. Hindi ko ito matatanggap, Rizal. Ako ay magbibitiw na sa aking mga tungkulin sa gobyerno. At bakit? Babalikin na ako sa Espanya. Nahihiya ako sa iyo. Nahihiya ako sa mga kababayan mo, sa mga Pilipino. Dahil hindi ako nagtagumpay na ipagtanggol ka. Tawarin mo ako, Rizal. Walang ang dapat na ikahiya. Ayos lang naman ako. Ayos lang. Paumanhin, senyor. Pwede ko bang makausap si Gobernador Colaveja para tulungan ang anak kong si Jose? Hindi papansinin ng gobernador ang ganitong usapin. Maawa ka! Siya ang taong makakatulong upang mailigtas ang buhay ng anak ko. Por favor, madam. Paalam na sintang lupang tinubuan, bayang masagana sa init ng araw. Ide ng maligaya sa aming pumanaw, at perlas ng dagat sa dakong silangan. Inihahandog ko ng ganap na tuwa sa iyo yaring buhay na lantat-nat aba. Naging dakila may lalagay rin nga, kung dahil sa iyong ikaliligtas pa. Ang digmaang sumusugod sa paglaban, handog din sa iyo ang kanilang buhay. Hirap ay di pansin at di gunam-gunam. Ang pagkatalo o pagtagumpay ay bibiyat madlang mabangis na pasikat o pakikibakang lubhang mapanganib na pawang titiisin kung ito ang nais ng bayat tahanang pinakaiibig. Ako'y mamamatay ngayoy minamalas, ang kulay ng langit na nanganganina. Ipinababalang araw ay sisikat. Sa kabila niyang mapanglaw na ulap, kung dugo ang iyong kinakailangan, sa ikadililang ng iyong pagsilang, dugo ko'y ibubungot sa isa man lamang. Nang gumising mong sinag ay kunin man. Ang mga nasa ko mulang magkakaisip, magpahanggang ngayon magaganap ang bait. Ang ika'y makitang hiyas na marikit ng dagat silangan na nakakaliwanag. Noo mo'y maningning at sa mga mata mapait na luha ay bakas may wala na. Wala ka ng puot, wala ng dalamhati, walang kadungis at munting pangamba. Sa sandaling buhay, maalab kong nais, ang kagalingan mo't ang pawing sulit ng katutuwang gayak ng aalis. Kinahaway kamtan mo'y anong pagkarikip. Nang maabat ika'y mapataas lamang, mamamatay at upang mabigyan kang buhay. Malibing sa lupang puspos ng kariktan, sa silong ng iyong langit ay mahimlay. Kung sa ibang araw ikaw may mapansin, munting bulaklak sa abakong libi. Sa gitna ng mga damong masinsin, hagkan ang hilak mo itaos sa akin. Sa samyo ng iyong pagsuyong matamis, mataos na taghoy ng may sintang sidsid. Bayang tumanggap noo ko yung init na natatabunan ng lupang malamig. Bayan mong ako'y malasin ng buwan sa liwanag niyang hilaw at maaalam. Bayang inihatid sa aking liwayway ang bansang niyaog dagling na paparam. Bayang humalik ng simoy ng hangin. Bayan sa huni masaya'y awitin. Nang darapong ibon sa krus ng libing, ang buhay payapang ikinaaaliw.
Bayan ng araw na lubhang manigas. Pawiin ang ulan, gawing pawang ulap. Maging panganuring sa langit umakyat, at ang aking daig ay mapagkinlap. Bigyan ng aking maagang pagpanaw, itangis ng isang lubos na nagmamahal. Kung may umalala sa akin ng dasal, ako'y iyo'y sanang idalangin naman. Idalangin mo rin ang di nakapalad na nangamatay na tiyaong nanghirap sa daming pasakit at ang lumalanghap namin ang iluhang masaklap. Idalangin 10 ng bawat ulila at nangangapiit na tigib ng dusa. Idalangin mo rin ikay matubos na sa pagkakaping lalong binata. Kung nababalot na ng mga libingan ng sapot na itim na gabing mapanglaw, at wala nang tanod kundi upawang patay, huwag gambalain ang katahimikan. Pagpitagan mo ang hiwagang lihim at mapakinggan ang tinig marahil ng isang salteryo. Ito nga'y ako rin inaawitan ka ng aking paggiliw. Kung ang libingan kong limot na ng madla ay wala ng krus at batumang tanda, sana nga bukid ay ipahintulot na bungkalit isabog ang natipong lupa. Ang mga abuko'y bago paalagian mauwi sa wala ng pinanggalingan, ay makalat munang parang kapunungan ng iyong alabok sa lupang tuntungan. Sa gayoy wala nang anuman sa akin, na limutin mo mat aking buting angkin. Ang himpapawid mo, kaparangan at hangin, at ako sa iyo'y maging titig. Bango, tinig, huni, awit na masaya, liwanag at kulay na lugod ng mata't uulit-ulitin sa tuwi-tuwi na. Ako yayao na sa bayang payapa, na walang alipit punuing mapang-aba, do'y di mamamatay ang paniniwala, at ang naghahari na Diyos na dakila. Paalam, anak, magulang, kapatid, bahagi ng puso't unang nakanii. Ipagpapasalamat ang aking pag-alis. Sa buhay na ito'y lagi nang ligali. Paalam na, liyag, tanging kaulayaw, taga-ibang lupang aking katutuwaan. Paalam sa inyo, mga minamahal. Mamamatay ang ganap na katahimikan.
Sa huli, nakamit ng mga Pilipino ang kanilang kalayaan noong ika-12 ng Hunyo, 1878 sa Kawit, Cavite. Pinangunahan ni General Emilio Aguinaldo ang pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas mula sa pamamahala ng Espanya, kasabay ng kauna-unahang pagwagayway ng watawat ng Pilipinas at pagmamarka sa pagsilang ng unang Republika ng Pilipinas. Ang makasaysayang pangyayaring ito ay pinagdiriwang ngayon bilang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, bagamat hindi agad kinilala ng Espanya at ng Estados Unidos ang nasabing kalayaan. Ang tagumpay na ito ay bunga ng inspirasyong hatid ng kilusang katipunan na malaki ang impluwensya ng mga nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal. Bagamat hindi na nabuhay si Rizal nang sumiklab ang himagsikan, hindi matatawaran ang kanyang naging ambag sa paggising ng kamalayan ng mga Pilipino at sa patuloy na pakikibakan ng bayan para sa kalayaan. Okay, class, and that's it for today. So, naminaw lagi mo nasabtan? Yes, ma'am. Ikaw, Purisma, patulog-tulog naman ka nila sa lito, maling nasabtan. Yes, ma'am. Ako pa. Alright, so I want you all to prepare for our exam next week. 50 pesos ang bayad sa atong test paper, so please prepare. And then our test is consists of 3 pages, back to back.